Lumuhod ka, Denise. Hugasan mo ang mga paa ni Lara bilang pambayad sa lahat ng pagkakamali mo. Sigaw ni Doña Remedios habang humahalakak ang kabit ng asawa ko. Ang kamay kong dati ay nag-aalaga sa kanila. Ngayon ay nakalubog sa palanggana ng kahihiyan. Mark, my husband, looked away as if I were a piece of trash. Pero hindi nila alam. Sa likod ng aking pananahimik, isang imperyo ang naghihintay. Sino nga ba ang tunay na reyna sa bahay na ito? Lumuhod ka, Denise. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya sa'yo. Ang boses ni Doña Remedios ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Denise ang isang tray ng mainit na beef caldereta, ang paboritong putahe ni Mark na 3 oras niyang masusing niluto. Ngayon ay ika-5 anibersaryo ng kanilang kasal at sa loob ng 5 taong iyon, tanging ang pagmamahal sa asawa ang naging mitya ng kanyang bawat hininga. Ngunit ang pagkaing puno ng pag-ibig ay tila naging abo sa kanyang pandinig nang makita niya ang kanyang asawang si Mark na nakatayo sa tabi ng isang babaeng hindi niya kilala. Si Lara na nakasuot ng pulang bestidang kasing talim ng isang sugat. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Denise. Ang tray na kanyang hawak ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang bango ng pampalasa sa hangin ay hinaluan ng amoy ng mamahaling pabango ni Lara. Isang amoy na banyaga sa payak at tapat na buhay ni Denise. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo mula sa mainit na kusina ay tila naging yelo sa lamig ng tingin ng kanyang biyenan. Ano pang hinihintay mo? Pagod na pagod ang magiging ina ng apo ko dahil sa pamimili ng gamit ng bata. Hugasan mo ang mga paa ni Lara. Pagpapatuloy ni Doña Remedios habang itinuturo ang isang palangganang pilak na puno ng tubig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Denise. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyong disyerto at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking inalagaan niya sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta ng pamilya nito, ay nakatingin lamang sa kanya nang may malamig na kawalan ng pakiramdam. Hindi man lang kumibo si Mark. Sa halip, marahan pa niyang hinawakan ang bewang ni Lara, na tila ba ang asawa niyang si Denise ay isa lamang lumang kagamitan na nararapat ng itapon. Dahan-dahang ibinaba ni Denise ang tray sa mesa. Ang tunog ng paglapat ng seramika sa kahoy ay tila isang hudyat ng kanyang sariling pagbitay. Marahan siyang lumuhod, ang kanyang mga tuhod ay humalik sa malamig na sahig ng sala. Sa bawat pulgada ng kanyang pagbaba, tila ba ang kanyang dangal ay unti-unting kinakaltas mula sa kanyang pagkatao. Ang tubig sa palanggana ay malinaw, ngunit sa mga mata ni Denise, ito ay tila isang lawa ng kanyang sariling mga luha na hindi pa pumapatak. Nang hawakan ng kanyang mga daliri ang tubig, naramdaman niya ang kakaibang hapdi. Hindi ito dahil sa sugat sa balat, kundi dahil sa sugat sa kaluluwa na hindi na kailanman maghihilom. Ang bawat kuskos niya sa paa ni Lara ay isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang pagkakamaling ibigay ang lahat sa mga taong ang tanging hangad ay sirain siya. Ang bawat tawa ni Lara at ang mapanuyang manyangiti ni Doña Remedios ay tila mga tinik na ibinabaon sa kanyang likuran. Galingan mo ang paghagod ni Denise. Masyado kang mabagal. Baka pati ang pag-aalaga sa asawa mo ay ganyan din, kaya humanap siya ng iba. Panunuya ni Lara habang nilalaro ang buhok ni Mark. Hindi na nakayanan ni Denise ang bigat. Isang mainit na luha ang kumawala sa kanyang mga mata at pumatak sa tubig ng palanggana na lumikha ng maliliit na alon ng pighati. Ang kanyang katawan ay naging manhid, tila isang rebulto ng pagtitiis na malapit ng gumuho. Ang mga pangarap niyang binuo sa loob ng 5 taon ay parang mga kastilyong buhangin na tinangay ng malupit na agos ng pagtataksil. Mark! Ang tanging salitang lumabas sa nanginginig niyang labi, isang bulong na puno ng pagsusumamo at huling hibla ng pag-asa, ngunit walang sagot na nanggaling sa kanyang asawa. Sa halip, kinuha ni Mark ang isang envelope mula sa kanyang bulsa
at walang pasabing binitiwan ito. Ang puting papel ay dahan-dahang lumutang sa hangin bago ito bumagsak at lumubog sa tubig ng palanggana kung saan naguhugas si Denise. Ang mga letra ng salitang annulment of marriage ay unti-unting naging malabo dahil sa pagkabasa, gaya ng malabong bukas na naghihintay sa kakanya. Tapusin mo na yan, Denise. Pagkatapos niyan, kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay na ito. Wala ka ng lugar dito. Malamig na sabi ni Mark bago niya tinalikuran ang kanyang asawa. Naiwang nakaluhod si Denise sa gitna ng marangyang sala. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob pa rin ng maruming tubig. Hawak ang basang dokumento ng kanyang paglisan. Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malakas na sigaw na bumibingi sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumusumbat sa bawat sakripisyong kanyang ginawa. Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong tapat kung ang tanging kapalit ay ang pagyurak sa kanyang huling hibla ng dangal? Huwag mong dungisan ang makintab kong sahig ng mga basura mong luha. Denise, magbalot ka na at lumipat sa bodega habang hinihintay mo ang sasakyan mo bukas. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang mga piraso ng bubog na ibinabaon sa talampakan ni Denise habang siya ay naglalakad patungo sa likod ng mansyon. Bit-bit ang isang maliit at lumang maleta. Tila ba ang buong bigat ng kanyang 5 taong pagsisikap ay nakasiksik sa loob nito. Ang bodega ay madilim, malamig at amoy alikabok. Isang malupit na paalala kung saan siya nararapat sa paningin ng pamilyang minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Inilapag ni Denise ang kanyang maleta sa isang sulok ng masikip na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Doon, sa gitna ng mga lumang kagamitan at mga sirang muebles, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging nag-iisa. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay nakalubog sa tubig na pampaghugas ng paa, ay nanginginig pa rin sa lamig at pagkapahiya. Hija, ang mahinang tawag ni Yaya Nenita mula sa pintuan, ang tanging tao sa bahay na yon na tumingin sa kanya nang may awa sa halip na pandidiri. Dahan-dahang lumapit ang matanda, bitbit ang isang lumang kahon na yari sa nara. Ito ang kahon ni Lola Rosa, ang kaisa-isang pamana ng kanyang lola bago ito pumanaw. Sa loob ng maraming taon, itinago ito ni Denise sa pinakailalim ng kanyang cabinet. Iniingatan bilang huling alaala ng isang buhay na payak, ngunit puno ng dangal. Ito lang ang nailigtas ko mula sa mga gamit mo na balak na nilang ipatapon, bulong ni Yaya Nenita habang iniaabot ang kahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Denise. Ang Diyos ay hindi natutulog. Nang mahawakan ni Denise ang magaspang na ukit ng kahon, tila ba dumaloy ang isang mainit na lakas sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang boses ni Lola Rosa, ang malumanay na paalala nito noong siya ay bata pa. Denise, ang tunay na ginto ay hindi kailanman nasisira ng apoy. Mas lalo lang itong kumikinang. Nang makaalis si Yaya Nenita, dahan-dahang binuksan ni Denise ang kahon. Sa loob nito ay may ilang lumang larawan, isang rosaryo at isang kupas na panyo. Ngunit nang mapansin niya ang tila doblehang ilalim ng kahon, isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Gamit ang isang maliit na hair clip, maingat niyang sinungkit ang kahoy hanggang sa bumukas ang isang lihim na lagayan. Doon, nakita niya ang isang makapal na envelope na nakabalot sa plastik. Sa loob nito ay may mga dokumentong legal na may selyo ng isang malaking bangko at isang sulat na may pirma ni Lola Rosa. Ngunit ang kumuha ng kanyang pansin ay ang isang piraso ng tseke, isang blangkong tseke na may lagda ng isang pangalang pamilyar sa buong bansa, Don Alfonso. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Kasama nito ay ang isang kasunduan na nagsasaad na ang lupain sa kanilang probinsya, ang lupain na akala niya
ay walang halaga, ay ang susi sa isang napakalaking proyektong pang-enerhiya. At dahil sa tulong na ibinigay ni Lola Rosa kay Don Alfonso noong panahon ng digmaan, ang lahat ng kikitain mula sa lupang iyon ay nakapangalan lamang sa isang tao, kay Denise. Hindi makapaniwala ang kanyang diwa. Ang halagang nakasaad sa mga dokumento ay hindi lamang sapat para makabili ng isang mansyon. Ito ay sapat na para pabagsakin ang buong negosyo ni Doña Remedios sa isang kumpas lamang ng kamay. Ang kanyang puso na kanina ay durog at walang buhay ay biglang tumibok ng mabilis, puno ng isang bagong layunin. Tumingin si Denise sa bintana, sa madilim na mansyon na dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat pangaapi, ang bawat sampal ng mga salita, at ang bawat luhang pumatak sa palanggana ng tubig kanina ay tila naging mga uling na nagpapaningas sa isang apoy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya ang Denise na luluhod para lamang tanggapin ang pag-ibig na hindi naman para sa kanya. Ang Denise na ito ay may dalang bagyo, isang bagyong hindi inasahan ng mga taong nag-akala na siya ay wala ng halaga. Hinawakan niya ng mahigpit ang tseke. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel bilang tanda ng kanyang panunumpa. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangakong narinig lamang ng 4 na sulok ng silid. Kung akala nila ay tapos na ang kwento ko, pagkatapos akong itapon, hindi nila alam na ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na paglilitis. Handa na ba silang mawala ang lahat ng kinang na kanilang ipinagmamalaki? Hindi pa man sumisikat ang araw ay tila bagising na ang buong kaluluwa ni Denise. Magdamag niyang tinitigan ang mga dokumento sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang bawat letra ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang pagod at pighati ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Isang determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Itinago niyang muli ang lahat sa lihim na lagayan ng kahon at isinilid ito sa ilalim ng mga lumang basahan. Sa ngayon, siya ay si Denise pa rin na api-apihan. Ang paghihintay ang magiging kanyang sandata. Kumatok ng malakas ang pinto ng bodega, isang tunog na tila yayanig sa buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi na naghintay ng sagot si Doña Remedios at marahas itong binuksan. Nakatayo ito roon, balot ng kanyang mamahaling sedang bestida. Ang mukha ay lukot sa pagkasuklam, na tila ba nakatingin sa isang ipis. Tumayo ka riyan, Denise. Akala mo ba hotel itong bodega ko para magpahinga ka ng ganyan katagal? Ang boses niya ay kasing talim ng yelo. Inihagis niya sa sahig ang isang folder at isang ballpen. Pirmahan mo yan. Dahan-dahang pinulot ni Denise ang mga papel. Isang waiver of rights. Isang kasulatan na nagsasabing isinasalin niya ang buong pagmamay-ari ng kanyang maliit na lupain sa probinsya sa pangalan ni Mark, kapalit ng halagang 50,000 piso. 50,000 piso para sa isang lupang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Halos matawa si Denise sa kabalintunaan ng lahat. Don't tell me you're hesitating. Nanliit ang mga mata ni Doña Remedios. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Denise, pakinggan mo ako. Itinuring kitang pamilya, pinakain, dinamitan, at pinatira sa mansyon na ito kahit na galing ka lang sa putikan. Hindi ka ba marunong tumanaw ng utang na loob? 5 taon kang naging pabigat sa anak ko. 5 taon kang walang silbi, ni isang apo ay hindi mo na ibigay sa akin. This 50,000 pesos. Consider it my final act of charity. Sapat na yan para makabalik ka sa pinanggalingan mong bukid. Ang bawat salita ay isang anyo ng gaslighting, isang pilit na pagbabaluktot sa katotohanan para palabasin na si Denise ang may utang na loob, na siya ang may kasalanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi na tumatagos sa kanyang puso. Tila ba may isang pader na bakal na humaharang dito, isang pader
na itinayo ng katotohanang hawak niya sa kanyang mga kamay kagabi. Tinitigan ni Denise ang mukha ng kanyang biyenan. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata nito, ang desperasyon na makuha ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Hinawakan niya ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Naalala niya ang sinabi ni Lola Rosa. Ang pinakamatalinong manlalaro ay ang nagpapanggap na hindi niya alam ang mga patakaran. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit bago pa man ito dumampi sa linya ng pirma, biglang may humablot sa kanyang buhok. Ano ba, Denise? Ang bagal-bagal mo. May balak ka pa bang mag-isip? Sigaw ni Mark na kararating lamang. Ang mukha nito ay puno ng inis. Tila ba ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ni Denise ay isang malaking insulto sa kanya. Mark, tama na. Bulong ni Denise, hindi na para magmakaawa, kundi isang babala na hindi nila narinig. Anong tama na? Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong yan. Just sign the damn paper para matapos na to. Sigaw ni Mark. Nang hindi pa rin gumalaw ang kamay ni Denise, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na bodega, mas malakas pa sa sigaw nilang dalawa. Napalingon ang mukha ni Denise sa lakas ng sampal. Ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init at hapdi sa kanyang pisngi. Isang pamilyar na sakit na pisikal, ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na yelo ang unti-unting namumuo. Ang sampal na yon ay hindi lang sumugat sa kanyang balat. Ito ang nagselyo sa kasunduan. Ito ang huling patak na umapaw sa baso ng kanyang pagtitiis. Ang sampal na yon ay tila isang malakas na gong na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Denise. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ang hapdi ay isang malinaw na paalala ng katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Sa bahay na ito, ang pag-ibig niya ay isang kasalanan at ang kanyang kabutihan ay isang kahinaan. Samantala, sa marangyang sala, nagbubunyi sina Doña Remedios at Mark. Hawak nila ang waiver na may pekeng pirma ni Denise na ginawa mismo ni Mark sa tulong ng isang bayarang notaryo. Para sa kanila, tapos na ang laban. Ang huling hadlang sa kanilang kayamanan ay nawala na. Cheers to our new empire, anak. Masayang wika ni Doña Remedios habang itinaas ang kanyang kopita ng mamahaling alak. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang natigil nang may marinig silang ugong ng isang sasakyan na hindi pamilyar. Isang makintab at itim na Bentley ang marangyang pumarada sa harap ng kanilang gate. Ang kislap nito ay tila isang insulto sa kanilang medyo luma ng Mercedes. Ang lahat ng nasa loob ng mansyon, pati ang mga katulong, ay napasilip sa bintana. Nagtataka kung sino ang importanteng bisita na dumating ng walang pasabi. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang matandang lalaki na balot sa dignidad. Ang kanyang suot na abogadong Amerikana ay tila hinulma sa kanyang katawan at ang bawat hakbang niya sa mamahaling sapatos na katad ay may bigat ng kapangyarihan. Dala niya ang isang itim na leather briefcase, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng anumang emosyon. Agad na kumilos si Doña Remedios. Inayos niya ang kanyang buhok at ipinaskil ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ito na marahil ang investor na matagal na nilang hinihintay. Welcome! Welcome to our humble home. Bati niya habang nagmamadaling salubungin ang estranghero sa pinto. Kasunod si Mark na tila isang anino. Ako si Doña Remedios, ang may-ari ng mansyon na ito. To what do we owe this unexpected pleasure? Ngunit ang abogado ay tiningnan lamang siya mula ulo hanggang paa, isang tingin na malamig at mapanuri. Hindi niya pinansin ang kamay ni Remedios na nakaalok para sa isang handshake. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang kabuuan ng sala.
Tila ba hinahanap ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kumikinang na dekorasyon. Hindi ako naparito para sa'yo. Ang tugon ng abogado. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hahanap ko ang tagapagmana ni Rosa. Isang saglit na katahimikan ng namayani. Biglang lumapad ang nangiti ni Doña Remedios sa pag-aakalang siya ang tinutukoy. Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili. Naku, nag-abala pa kayo. Ako ang pinakamalapit na kaibigan ni Rosa. Bago siya, hindi na niya natapos ang kanyang kasinungalingan. Mula sa kusina, lumabas si Yaya Nenita. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang abogado, isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi pinansin ng abogado si Remedios. Ang kanyang tingin ay napunta kay Yaya Nenita. Nasaan siya? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagkaapura. Itinuro ni Yaya Nenita ang madilim na pasilyo patungo sa likod bahay. Nasa bodega po siya, sir. Ang salitang bodega ay tila isang bombang sumabog sa pandinig ni Remedios at Mark. Ang kanilang mga mukha ay namutla sa pagkabigla at pagkalito. Walang sinayang na sandali ang abogado. Nilampasan niya ang mag-inang nakatayo na parang mga estatwa. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa bawat kasinungalingan ng pamilya. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa bodega. Ang kanyang postura ay hindi nagbago kahit pa ang dinaraanan niya ay papunta sa pinakamaruming bahagi ng bahay. Huminto siya sa pintuan ng bodega at nakita si Denise na nakaupo sa sahig. Ang isang pisngi ay may bahid ng pamumula mula sa sampal ni Mark. Sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, si Denise ay tila isang perlas na itinago sa basurahan. Sa harap ng nagtatakang mga mata ni na Doña Remedios, Mark at lahat ng katulong, ang respetadong abogado na mukhang hindi kayang yumuko para sa kahit sino ay dahan-dahang iniyuko ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na hindi pa naririnig sa loob ng mansyon na yon. Miss Denise, wika niya. Ako si Attorney DeMarco. Pinadala ako ni Don Alfonso para sunduin ang nag-iisang reyna ng kanyang imperyo. Tila huminto ang pagdaloy ng hangin sa loob ng masikip na bodega. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw ay naging saksi sa isang katotohanaang kayang bumura sa lahat ng hirap na dinanas ni Denise. Ang salitang reyna na binigkas ni Attorney DeMarco ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Tila isang banal na awit na nagpatahimik sa bawat pang-aalipusta ni na Doña Remedios at Mark. Attorney, pakiulit nga. Baka nagkakamali kayo ng pinuntahan. This woman, she's nothing but a failure. Asawa siya ng anak ko at wala siyang kahit anong ari-arian. Mabilis na singit ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatingin kay Denise, na tila ba isang kaaway na biglang nagkaroon ng sandata. Hindi siya nilingon ng abogado. Sa halip, kinuha nito ang isang makapal na asul na folder mula sa kanyang briefcase at maingat na inilapag sa ibabaw ng isang lumang silya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina. Ang bawat tunog ng papel ay tila isang dagok sa pandinig ni na Mark na nakatayo lang sa may pintuan, hindi makapaniwala. Miss Denise, marahil ay hindi mo alam ang tunay na kwento ng iyong Lola Rosa. Simula ni Attorney DeMarco, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Noong panahon ng malaking krisis, si Lola Rosa ang naging kaisa-isang sandigan ni Don Alfonso. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang matitipid para isalba ang negosyo ng aking kliyente at bilang kapalit isang lihim na kasunduan ang nabuo. Ang lupain sa inyong probinsya, hindi lamang ito isang hamak na sakahan. Napasinghap si Denise. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng silya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis gaya ng isang kabayong tumatakbo patungo sa kalayaan. Naalala niya ang mga gabing nagkukwento ang kanyang lola
tungkol sa kayamanang nakabaon sa puso ng lupa, mga kwentong akala niya ay gawa-gawa lamang para patulugin siya. Ang lupaing iyon ay matatagpuan sa itaas ng isang malaking deposito ng natural gas at mga mineral. Pagpapatuloy ng abogado habang ipinapakita ang isang mapa na may mga markang pula. Sa ilalim ng batas at ng kasunduan ni na Don Alfonso at Rosa, ang lahat ng kikitain mula sa proyektong ito na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay mapupunta sa nag-iisang tagapagmana ni Rosa. At ikaw yon, Denise. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Ang mukha ni Mark ay naging kasing puti ng papel. Ang bilyon-bilyong pisong binanggit ng abogado ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na konsensya o mas tamang sabihin, sa kanyang natutulog na kasakiman. Bigla niyang naalala ang waiver na pinilit nilang papirmahan kay Denise kanina. Kung magtatagumpay sila sa pagkuha ng lupang yon, ang kayamanang para kay Denise ay magiging sa kanya. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw si Lara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit at pagkagahaman. Nakikinig siya sa bawat salita at sa kanyang isipan, bumubuo na siya ng isang madilim na plano. Hindi siya papayag na ang babaeng itinuturing niyang basahan ay biglang maging isang bilyonarya habang siya ay nananatiling kabit lamang. Attorney, singit ni Mark. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses habang lumalapit kay Denise. Actually, Denise and I we are working things out. Bilang asawa niya, handa akong tumulong sa pag-manage ng ubumanay ng lahat ng ito. Diba, Hon? Naramdaman ni Denise ang pagbaliktad ng kanyang sikmura sa narinig. Ang boses ni Mark na dati ay musika sa kanyang pandinig ay naging kasing pait na ng lason. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking kanina lang ay nanakit sa kanya, at nakita ang isang estranghero na puno ng dumi sa kaluluwa. Hahawakan sana ni Mark ang balikat ni Denise nang biglang humarang si Attorney DeMarco. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang espada. Mr. Guerrero, ang tagubilin ni Don Alfonso ay malinaw. Tanging si Miss Denise lamang ang may karapatan sa lahat ng ito. At ayon sa aming investigasyon, may mga dokumento kayong pinilit niyang pirmahan kamakailan. Gusto niyo bang dalahin natin ito sa korte? Napaatras si Mark. Ang kanyang pawis ay nagsimula nang pumatak sa kanyang noo. Si Doña Remedios naman ay napakapit sa pinto. Ang kanyang pangitain ng kapangyarihan ay unti-unting nadudurog. Lumingon si Attorney DeMarco kay Denise. Ang kanyang boses ay muling lumambot. Miss Denise, ang sasakyan ay naghihintay sa labas. Don Alfonso is eager to meet you. Handa ka na bang iwan ang lugar na ito at simulan ang buhay na nararapat para sa'yo? Tumingin si Denise sa paligid ng bodega, sa mga luma at sirang gamit, sa alikabok, at sa mga taong nagtangka siyang sirain. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas, sa Bentley na naghihintay sa ilalim ng araw, tila isang liwanag sa dulo ng isang mahabang tunnel. Sa dilim ng pasilyo, nagkatinginan sina Mark at Lara. Isang mabilis na pagtango ang namagitan sa kanila. Hindi pa tapos ang laban para sa kanila. Kung hindi nila makuha ang pirma ni Denise sa maayos na paraan, gagawin nila ang lahat. Kahit na mga hulugan ito ng pagpawi sa buhay ng babaeng kaisa-isang balakid sa kanilang pangarap na yaman. Dahan-dahang tumayo si Denise. Ang kanyang likod ay tuwid na. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Attorney? Wika niya. Ang boses ay matatag at puno ng dignidad. I'm ready. Let's go. Denise, honey, patawarin mo ako. Nabigla lang ako kagabi. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Ang boses ni Mark ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Denise, ito ay tila lason na ibinubuhos sa kanyang pandinig. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng Bentley. Ang kamay ni Attorney DeMarco ay nakahawak sa pinto para alalayan siya. Ngunit humarang si Mark. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ay ngayon ay basa
ng huwad na pagsisisi. Sa likod niya, si Doña Remedios ay nakatayo rin, pilit na itinatago ang kanyang pagkapahiya sa likod ng isang pilit na ngiti. Hija, tama si Mark. Singit ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkakaplastik. Masyado lang kaming naging emosyonal dahil sa problema sa negosyo. Pamilya tayo, di ba? Dito ka lang muna. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi mo naman kailangang umalis agad kasama ang taong ito. Tiningnan ni Denise ang kanyang biyenan. Nakita niya ang bawat guhit ng kasinungalingan sa mukha nito. Ang pamilya na tinutukoy ni Remedios ay ang pamilyang kagabi lang ay hinayaan siyang matulog sa bodega at pinaghugas ng paa ng isang kabit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise, isang nangiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Attorney, mahinahong wika ni Denise, maari bang bigyan mo ako ng kaunting oras? Gusto ko lang kuhanin ang huling mahahalagang gamit ko sa loob. Nag-aalangan na tumango ang abogado. As you wish, Miss Denise. Maghihintay ako rito sa labas. Isang tawag mo lang, papasok ang aking mga security personnel. Pagpasok ni Denise sa mansyon, tila ba nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga katulong na dati ay hindi siya binabati, ay ngayon ay nakayuko sa kanyang pagdaan. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang mga matang nakabantay, sina Mark, Remedios, at si Lara, na nakatago sa anino ng hagdanan. Ang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Sa hapagkainan, naghanda sila ng isang marangyang tanghalian. Ang beef caldereta na niluto ni Denise kagabi ay itinapon na at pinalitan ng mga pagkaing in-order mula sa pinakamahal na restaurant. Umupo si Denise sa gitna. Ang dating upuan ng alila ay naging upuan na ngayon ng isang panauhing pandangal. Denise, uminom ka muna. Wika ni Mark habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Para kumalma ang pakiramdam mo, alam kong marami kang pinagdaanan ngayong araw. Pinanood ni Denise ang mga kamay ni Mark. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito. Naalala niya ang mga pelikulang mapanlinlang, ang mga tupa na sa loob ay lobo. Alam niyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nila nakukuha ang pirma niya sa mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kayamanan ni Lola Rosa sa kanila. Salamat, Mark, sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Inilapag niya ang baso sa mesa ng hindi iniinuman. Pero busog pa ako sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo sa akin nitong mga nakaraang taon. Natahimik ang lahat. Ang tanging tunog na naririnig ay ang marahang paghampas ng mga kurtina sa bintana dahil sa hangin. Si Lara, na hindi na nakapagpigil, ay lumabas mula sa anino at tumayo sa tapat ni Denise. Huwag kang masyadong mataas, Denise. Matalim na sabi ni Lara. Isang pirasong papel lang yan. Akala mo ba magbabago ang pagkatao mo dahil lang sa pera? Basura ka pa rin sa paningin namin. Lara, manahimik ka. Sigaw ni Doña Remedios ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ng kabutihan ay muling nabaon sa putik. Tumingin si Denise kay Lara, pagkatapos ay kay Mark na nakayuko lang. Alam ni Denise na ang juice na ibinigay ni Mark ay may hinalong pampatulog. Nakita niya ang maliit na puting latak sa ilalim ng baso nang dahan-dahan niya itong inikot. Balak nilang patulugin siya para makuha ang kanyang thumb mark o pirma habang wala siyang malay. Dahan-dahang tumayo si Denise. Kinuha niya ang baso ng juice at sa harap ng kanilang nanlilisik na mga mata ay dahan-dahan itong ibinuhos sa mamahaling carpet ng sala. Ang kulay ng juice ay tila isang mantsa ng dugo sa puting tela. Akala niyo ba ay ganoon pa rin ako kauto-uto? Bulong ni Denise. Ang kanyang boses ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng lason na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 5 taon, sapat na yon para maging manhid ako sa lahat ng panlilinlang niyo. Biglang tumayo si Mark. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging halimaw. Hinablot niya ang braso ni Denise. Ang kanyang pagkakahawak ay kasing higit ng isang bakal na kadena. Pirmahan mo ang papel, Denise.
Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo ibinibigay ang sa amin. Amin ang lupang iyon. Sigaw ni Mark habang inilalabas ang waiver na may mga bakas ng dumi. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw. Hindi ito Attorney DeMarco. Ito ay isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniforme, mga pulis na may dalang warrant of arrest. Mark Guerrero, Doña Remedios Guerrero, wika ng opisyal. Inaaresto kayo sa salang falsification of public documents at attempted fraud. Napabitaw si Mark sa braso ni Denise. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa mga posas na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit sa gitna ng pagkalitong iyon, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Lara. Dumampot siya ng isang matalim na kutsilyo mula sa mesa at mahigpit itong hinawakan. Itinapat sa sarili habang dahan-dahang lumalapit kay Denise. Kung hindi magiging akin ang kayamanang yan, walang sino man ang makikinabang. Sigaw ni Lara, nanginginig ang boses at naglalagablab ang kanyang mga mata sa matinding galit at kawalan ng kontrol. Ang malamig na kislap ng kutsilyo ay tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa loob ng sala. Ang paghinga ni Lara ay mabilis at mabigat. Isang halimaw na na-corner sa sarili nitong kasakiman. Ang mga pulis na kanina ay nakahanda ng isakay sina Mark at Doña Remedios ay biglang napatigil. Ang kanilang mga baril ay nakababa. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mapanganib na sitwasyon. Ibababa mo yan, Miss Lara. Huwag mong palalain ang sitwasyon. Kalmadong utos ng hepe ng pulisya. Bagaman bakas sa kanyang boses ang tensyon. Ngunit tila walang naririnig si Lara. Ang kanyang paningin ay nakakandado lamang kay Denise. Sa isip niya, si Denise ang sumira sa lahat. Ang babaeng dapat sana ay mananatiling utusan. Ang babaeng dapat sana ay mag-iiwan sa kanya ng isang marangyang buhay kasama si Mark. Ang pangarap niyang maging donya ay gumuho sa isang iglap dahil lamang sa isang lumang pamana mula sa isang lola na hindi niya kilala. Kasalanan mo ito lahat, sigaw ni Lara. Ang dulo ng kutsilyo ay bahagyang dumidiin sa kanyang sariling balat habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Denise. Kung umalis ka na lang sana kagabi, kung pumayag ka na lang na maging talunan. Nakatayo si Denise, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado ngunit malalim. Hindi siya natatakot kay Lara. Sa totoo lang, ang nakikita niya ngayon ay isang kaawa-awang nilalang na naging alipin ng pera. Isang multo ng babaeng sana ay naging siya kung hindi siya natutong lumaban. Naalala niya ang bigat ng palanggana ng tubig kagabi, ang hapdi ng malamig na sahig sa kanyang mga tuhod. Lara, malumanay na wika ni Denise, ang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa mainit na apoy. Ang kutsilyong yan ay hindi makakapagbalik ng kinabukasan na pinangarap mo. Ang kayamanan ni Lola Rosa ay hindi kailanman magiging sayo, kahit patayin mo pa ako. Dahil ang tunay na halaga ay hindi nasa papel, kundi sa dangal na matagal mo nang isinuko nang piliin mong sirain ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga nakakapasong patak ng tubig sa nag-iinit na bakal. Napatigil si Lara. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng mas malakas. Tumingin siya kay Mark, ang lalaking pinangakuan siya ng mundo. Ngunit nakita niya itong nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Mas inaalala ang sariling kaligtasan habang pinoposasan ng mga pulis. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang karangalan ay isa lamang duwag. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, isang mabilis na kilos ang naganap. Hindi ito galing sa mga pulis. Mula sa likuran, si Yaya Nenita ay buong tapang na itinapon ang isang makapal na libro papunta sa direksyon ni Lara. Tumama ito sa balikat ng kabit, naging dahilan upang mabitawan nito ang kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kabaliwan ni Lara. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Hinawakan nila si Lara at pinusasan.
Kasama ang humihikbing si Doña Remedios na patuloy sa pagmamakaawa. Hindi ako kasali rito. Hindi ko alam na peke ang mga dokumento. Inosente ako. Tiningnan ni Denise ang pamilyang minsang naging mundo niya. Si Mark na dati niyang tinitingala bilang isang hari, ngayon ay nakayuko at kinakaladkad patungo sa sasakyan ng pulis. Si Doña Remedios na laging nagmamalaki ng kanyang antas sa lipunan, ngayon ay mukhang isang gusgusing pulubi na nawalan ng dignidad. At si Lara, ang babaeng umangkin sa kanyang pwesto, ngayon ay isang kriminal na nabaliw sa inggit. Naglakad si Denise palabas ng mansyon, hindi na lumingon pabalik. Sa labas, naghihintay si Attorney DeMarco, nakangiti ng may paghanga. Binuksan nito ang pinto ng Bentley. Miss Denise? Wika ng abogado. Malinis at matapang. Iyan ang asahan ko sa apo ni Rosa. Sumakay si Denise. Ang amoy ng mamahaling leather sa loob ng sasakyan ay tila nagpapahiwatig ng kanyang bagong simula. Ngunit habang umaandar ang sasakyan papalayo sa bahay na yon, isang katanungan ang namuo sa kanyang isipan. Ang kayamanan ba talaga ang lunas sa lahat ng sugat? O ito ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Habang tinitingnan ni Denise ang syudad na dumaraan sa bintana, napansin niya ang isang itim na SUV na sumusunod sa kanila. Ang sasakyan ay walang plaka at ang mga bintana nito ay masyadong madilim para makita kung sino ang nasa loob. Ang kanyang puso, na kanina ay kalmado, ay biglang bumilis ang tibok. Sino ang mga taong ito? Tapos na ba talaga ang laban? Ang kaba sa dibdib ni Denise ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng rehas habang sinusundan ng kanyang mga mata ang itim na SUV sa side mirror ng kanilang sasakyan. Hindi malaman ni Denise kung ito ba ay galamay ni na Mark o ibang tao na may masamang balak sa pamana ni Lola Rosa. Ang bawat pagliko at pagbagal nila ay tinutumbasan din ng sumusunod na sasakyan, isang tahimik na banta na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Don't worry, Miss Denny. Kalmadong wika ni Attorney DeMarco na nakapansin sa panginginig ng kanyang mga kamay. Lumingon ito sa driver at nagbigay ng isang seryosong tingin. Dahan-dahang lumiko ang kanilang Bentley sa isang pribadong daan patungo sa isang napakalaking gate na bakal na automatikong bumukas para sa kanila. Ang itim na SUV nang makita ang hanay ng mga armadong gwardya sa pasukan ay unti-unting nagmabagal bago tuluyang naglaho sa kailaliman ng gabi. Nakahinga ng maluwag si Denise. Pagpasok ng sasakyan sa loob ng asyenda, tumambad sa kanya ang isang palasyong hindi maikukumpara sa mansyon ni Doña Remedios. Kung ang bahay ng kanyang biyenan ay punong-puno ng mga palamuting nagmamakaawa ng atensyon at nagpapakita ng huwad na yaman, ang lugar na ito ay umaawit ng kapangyarihan at lumang yaman sa pamamagitan ng katahimikan at simpleng gilas. Malalaking puno ng mahogany ang nakapaligid, nagsisilbing tahimik na mga saksi sa napakahabang kasaysayan ng pamilya Alfonso. Pagbaba niya, inalalayan siya ng abogado, papasok sa isang malawak na bulwagan. Ang sahig na marmol ay kasing kinis ng salamin at sa dulo nito ay isang malaking pinto na yari sa matibay na nara. Dito, naiwan si Denise nang pumasok si Attorney DeMarco upang magbigay alam sa may-ari. Ilang saglit pa, muling bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silyang digulong ang iniluwal nito. Sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, ang kanyang presensya ay nag-uumapaw sa awtoridad. Ang kanyang suot ay isang simpleng linen suit, ngunit ang kanyang mga matang nakakita ng digmaan, tagumpay, at pagkatalo, ay puno ng pamilyar na init ng dumapo ang tingin kay Denise. Rosa, bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa isang emosyong matagal nang ibinaon sa panahon. Dahan-dahang lumapit si Denise. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Ako po si Denise, Don Alfonso.
Ngumiti ang bilyonaryo. Isang ngiting nagpawi sa huling bakas ng lamig at takot sa puso ni Denise. Alam ko, Hija, kamukhang kamukha mo ang lola mo. Ang parehong matapang na mga mata, ang parehong marangal na tindig. Inanyayahan ni Don Alfonso si Denise na pumasok sa kanyang pribadong opisina. Sa pagpasok niya, ang unang nakatawag ng pansin ni Denise ay hindi ang mga mamahaling painting o mga gintong figurin sa paligid, kundi isang lumang itim at puting larawan na nakapatong sa pinakagitna ng mesa ng Don. Larawan ito ni Lola Rosa noong kanyang kabataan, nakangiti ng payapa. Dahan-dahang inabot ni Denise ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa salamin. Noong panahong wala akong makain at ang lahat ng pinagkakatiwalaan ko ay tumalikod sa akin, ang lola mo ang nagbukas ng pinto. Kwento ni Don Alfonso habang pinagmamasdan ang pag-apaw ng pangungulila sa mga mata ng dalaga. Ibinigay niya sa akin ang huling ipon ng kanyang pamilya. Walang papeles, walang hinihinging kapalit. Gamitin mo ito para bumangon, sabi niya sa akin. Iyon ang tunay na utang na loob, Denise. Hindi ito hinihingi o ginagamit na sandata para manumbat at mangalipin ng kapwa. Ito ay kusang ibinabalik ng may pagmamahal. Isang mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa mga mata ni Denise. Sa loob ng 5 taon, ginamit ni na Mark at Doña Remedios ang ideya ng utang na loob upang sakalin siya, upang ipamukha sa kanya na siya ay walang kwentang pabigat na iniligtas lamang mula sa kahirapan. Ngunit dito, sa harap ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa, ang utang na loob ay isang banal na pangako ng paggalang. Naramdaman ni Denise ang isang matinding paghilom sa kanyang kaluluwa. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay tila hinugasan ng liwanag. Bumili ako ng mga lupain malapit sa inyo at isinunod ko sa pangalan mo ang titulo ng pinakamalaking minahan bilang proteksyon. Pagpapatuloy ni Don Alfonso, ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng paninindigan. Alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ito. At ngayon, nakita ko na ang katapangan mo na ipaglaban ang iyong sarili. Kinuha ni Don Alfonso ang isang makapal na folder at inabot ito kay Denise. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sangkatutak na mga dokumento tungkol sa kumpanya ni Mark at ng pamilya Guerrero. Napansin niyang karamihan sa mga utang ng kumpanya ni Doña Remedios ay lihim na binili ng korporasyon ni Don Alfonso sa nakalipas na mga taon. Your mother-in-law and your husband built their wealth on lies, fake appearances, and heavy debts. Maring wika ni Don Alfonso, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matibay na suporta para sa kanya. Hawak mo ngayon ang pinakaliig ng kanilang kumpanya. Ikaw ang magpapasya kung kailan sila tuluyang babagsak sa putik. Tinitigan ni Denise ang mga papel. Ang kapangyarihang gibain ng pamilyang nanakit sa kanya ay nasa dulo na ng kanyang mga daliri. Hindi na niya kailangang maghiganti sa pamamagitan ng pananakit pisikal. Kukunin niya ang tanging bagay na sinasamba nila, ang kanilang yaman at estado sa lipunan. Hiya! Wika ni Don Alfonso, ang kanyang tinig ay umaaling-awngaw sa buong silid, puno ng pangako at tagumpay. It's time to show them who owns the palace. Ngunit habang binabasa ni Denise ang dulo ng pahina, isang kakaibang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin mula sa listahan ng mga lihim na mamumuhunan na sumusuporta sa kumpanya ni Mark. Ito ay isang pangalan mula sa kanyang madilim na nakaraan. Isang taong matagal na niyang ibinaon sa limot na hindi niya inasahang makikita muli. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-iinit na ulo ni Doña Remedios. Matapos magbayad ng malaking halaga para sa kanilang pansamantalang kalayaan mula sa kulungan, ang pagbabalik nila sa mansyon ay hindi isang tagumpay, kundi isang martsa ng pagkatalo. Ang mamahaling bestida na kanyang suot kanina ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha na laging puno ng kolorete at kapalaluan ay ngayon
ay bakas, ang matinding pagkapagod at takot. Pagpasok nila sa sala, ang una nilang nakita ay ang madilim na mantsa ng juice na ibinuhos ni Denise sa mamahaling carpet. Ito ay tila isang malaking sugat sa gitna ng kanilang perpektong tahanan, isang palatandaan ng pagkawala ng kanilang kontrol. Paano nangyari ito, Mark? Sigaw ni Doña Remedios habang nanginginig na inilalapag ang kanyang designer bag sa mesa. Ang kanyang boses, na dati ay nag-uutos, ngayon ay may halong desperasyon. Ang mga bangko, ang mga investor natin, lahat sila ay nag-aatrasan. Kanina pa nagpapadala ng mensahe ang sekretarya ko na tinatawagan na ng bangko ang lahat ng ating mga utang. Bumagsak si Mark sa sofa. Ang magkabilang kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang anyo bilang isang magilas at makapangyarihang negosyante ay tuluyang naglaho. Sa sandaling iyon, siya ay isa lamang duwag na batang naghahanap ng sisisihin. Ikaw ang may kasalanan nito, Ma. Sumbat ni Mark, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa kanyang ina. Kung hindi mo sana tinrato ng parang hayop si Denise, kung hindi mo sana siya pinilit na maghugas ng paa ni Lara kagabi, hindi sana siya aalis. Hawak na sana natin ang bilyon-bilyong yon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mark. Ang kamay ni Doña Remedios ay nanginginig sa puot. Huwag mo akong sisisihin, Mark. Ikaw ang nagdala ng kabit mo rito. Ikaw ang nagloko. Ginawa ko lang ang lahat para maprotektahan ang pangalan ng pamilya natin dahil inutil ka pagdating sa negosyo. Ang kanilang sigawan ay biglang naputol nang makita nila si Lara na pababang naglalakad sa hagdan. Ngunit hindi na ito ang mapang-akit at mapagmataas na Lara. Nakasuot ito ng simpleng damit at hatak-hatak ang dalawang malalaking maleta. Nang mapansin niya ang sitwasyon sa sala, sa tulong ni Yaya Nenita, na tahimik lang na naglilinis sa gilid, hindi na siya nagtangkang magtago pa ng intensyon. Saan ka pupunta? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkalito at takot na maiwang mag-isa. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng braso ni Lara. Lara babe, kailangan natin magtulungan ngayon. Aayusin ko ito. Pangako. Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Lara habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Ang pagtingin niya kay Mark ay puno ng pandidiri. Ayusin? Paano mo aayusin ito, Mark? Sa pagiging tanga mo, narinig ko ang usapan niyo. Wala na kayong pera. Ang mansyong ito, ang kumpanya niyo, lahat ay nakasangla at malapit ng bawiin. Wika ni Lara habang inaayos ang kanyang buhok. Sumama ako sa iyo dahil akala ko, ikaw ang hari na magbibigay sa akin ng magandang buhay. Pero ngayon, isa ka na lang pulubi na malapit ng makulong. Wala akong planong sumama sa inyong paglubog. Ang mga salita ni Lara ay parang mga patalim na direktang tumama sa pagkalalaki ni Mark. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang siya ay minamahal dahil sa kanyang kakisigan at galing. Ngayon, malinaw na ipinamukha sa kanya na ang tanging minahal ni Lara ay ang kanyang pitaka na ngayoy walang laman. Hinayaan niyang mawala ang isang babaeng handang ialay ang buhay para sa kanya, kapalit ng isang babaeng handa siyang iwan sa unang patak ng ulan. Dahan-dahang lumabas si Lara ng mansyon. Hindi na lumingon pa. Dala ang ilan sa mga pinakamamahal na alahas ni Doña Remedios na lihim niyang kinuha mula sa kwarto nito. Bago pa man makahabol si Mark para bawiin ang mga alahas, isang sasakyan na may logo ng gobyerno ang pumarada sa labas ng kanilang gate. Isang lalaking naka-unipormeng pormal ang bumaba. Bit-bit ang isang makapal na kayumangging sobre. Tahimik na binuksan ni Yaya Nenita ang pinto. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong awa para sa kanyang mga amo. Ang lalaki ay naglakad papasok at dahan-dahang inabot ang sobre kay Doña Remedios. Mula sa Regional Trial Court, kailangan niyo pong humarap sa paglilitis. Nanginginig ang mga kamay ni Remedios nang buksan niya ang sobre. Inasahan na niya ang kaso
tungkol sa mga pekeng dokumento. Ngunit nang mabasa niya ang mga nakasulat sa ikalawang pahina, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang bangkay. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Ma? Ano yan? Mabilis na inagaw ni Mark ang papel. Hindi ito isang simpleng kaso ng panloloko. Ito ay isang kasong kriminal na isinampa para sa 5 taong pisikal at emosyonal na pang-aabuso at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ngunit hindi ang mga kasong yon ang nagpatigil sa paghinga ni Doña Remedios. Ito ay ang pangalan ng abogadong kumakatawan kay Denise sa kasong ito. Ang pangalang yon ay nakasulat sa pinakaibaba ng dokumento. Ang mismong pangalan ng misteryosong investor na nakita ni Denise sa listahan ni Don Alfonso. Isang pangalan mula sa nakaraan na mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan para kay Doña Remedios. Isang lihim na akala niya ay kasama na niyang ibinaon sa lupa. 20 taon na ang nakararaan. Ang pangalang nakasulat sa ibaba ng dokumento, Attorney Victorio Magtibay, ay tila isang sumpa na gumising sa pinakamadilim na bangungot ni Doña Remedios. Hawak niya ang kanyang dibdib, pilit humahanap ng hanging, tila biglang ninakaw mula sa buong sala. Nakatingin lamang si Mark sa kanyang ina, naguguluhan kung bakit ang isang pangalan ay nakapagdudulot ng ganoong katinding takot sa babaeng hindi kailanman yumuko sa kahit kanino. Samantala, sa isang marangyang silid, sa itaas ng pinakamataas na gusali sa syudad, ang mga ilaw mula sa mga kalye ay sumasalamin sa malaking salaming bintana. Nakatayo doon si Denise, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng itim na damit na panggabi. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong hindi na muling magpapaalipin. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto hanggang sa huminto ito ilang hakbang mula sa kanya. Hindi ko inasahan na kailangan nating magkita sa ganitong pagkakataon, Denise. Wika ng isang malalim at baritonong boses na may halong labis na pag-iingat at panghihinayang. Lumingon si Denise. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Attorney Victorio Magtibay. Siya ay nasa kanyang 50 taong gulang. May mga hibla na ng puting buhok at ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng pagiging isang batikang abogado. Ngunit hindi siya isang estranghero para kay Denise. Siya ang taong minsan niyang tinawag na Tito Victor, ang matalik na kaibigan ng kanyang namayapang ama. Ang taong bigla na lamang naglaho pagkatapos ng malagim na aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang 20 taon na ang nakararaan bago pa man siya inampo ng pamilya Guerrero. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita, Tito Victor? Tanong ni Denise. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit niyang maging matatag. Sa kabila ng kayamanan at kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Don Alfonso, ang sugat ng pagkaulila ay nananatiling sariwa sa kanyang puso. Dahan-dahang nagbaba ng tingin si Victor, ang kanyang mga mata ay umiwas sa direktang titig ni Denise. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya na tila ba matagal na niyang pasan ang buong mundo. Patawarin mo ako, Hija, mahinang sagot ng abogado. Ang bawat salita ay may bigat ng pag-amin. Pagkatapos ng aksidente ng iyong mga magulang, nagsimula akong mag-imbestiga. Napansin ko ang mga hindi tugmang detalye sa ulat ng mga pulis. At nang malapit ko nang matuklasan ang katotohanan, nakatanggap ako ng mga banta sa buhay ng sarili kong pamilya. Isang maimpluwensyang tao ang nag-utos na itago ang ebidensya. Naramdaman ni Denise ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Isang madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinalang hindi niya gustong paniwalaan dahil napakalupit nito. Sino, Tito Victor? Pilit niyang tanong. Bagaman sa kanyang puso ay may isang pangalan ng umaalingaw-ngaw.
Iniabot ni Victorio ang isang maliit at kupas na leather-bound journal. Bago namatay ang iyong ama, nalaman niya ang tungkol sa malaking utang ng kumpanya ni Doña Remedios. Natuklasan din niya na lihim na ibinebenta ni Remedios ang mga lupain na dapat sana ay nakapangalan sa mga magsasaka. Plano sana siyang ireklamo ng iyong ama. Ngunit bago pa niya magawa iyon, nasira ang preno ng inyong sasakyan. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na ibinabagsak sa dibdib ni Denise. Kaya pala siya iniligtas ni Doña Remedios at inampon mula sa orphanage. Hindi iyon gawa ng kabutihan. Iyon ay gawa ng konsensyang pinipilit patahimikin o marahil isang kalkuladong plano upang masigurong ang kaisa-isang tagapagmana ng ebidensya ay mananatiling utusan na walang kapangyarihan. Ginawa siyang asawa ni Mark hindi para mahalin, kundi para itali siya at kontrolin ang kanyang kinabukasan hanggang sa tuluyan nilang makuha ang huling piraso ng kanyang mana. Isang matinding galit ang sumiklab sa loob ni Denise. Isang galit na hindi maikukumpara sa sakit ng paghuhugas ng paa o sa mga luhang pumatak sa palanggana. Ito ay galit para sa nawalang buhay ng kanyang mga magulang, para sa 20 taong kasinungalingan, at para sa bawat utang na loob na ipinilit sa kanya upang maging utusan ng mismong mga pumatay sa kanyang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit lihim akong namuhunan sa kumpanya nila, Denise. Pagpapatuloy ni Victorio habang hinahawakan ng mahigpit ang journal, upang makapasok ako sa kanilang sistema, upang makakuha ng pruweba. At ngayon, kumpleto na ang lahat. Handang-handa na akong ibalik ang hustisya sa iyong pamilya. Tiningnan ni Denise ang syudad sa ibaba. Ang mga kalyang dati niyang nilalakaran bilang isang babaeng pinagkaitan ng pag-ibig ay ngayon ay tila maliliit na landas na kanyang paghaharian. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata, isang luha ng pangungulila para sa kanyang mga magulang ang pumatak. Ngunit nang imulat niya itong muli, tanging apoy ng determinasyon na lamang ang makikita rito. Tito Victor, wika ni Denise, ang kanyang boses ay tila isang malamig na asero. Ayokong makulong sila ng madali. Gusto kong maranasan nila ang bawat segundo ng takot at pagkawala ng lahat ng mahal nila. Ipapaabot natin ang kaso at hahayaan natin silang manood habang unti-unti nating binabawi ang lahat. Sisimulan natin sa kaganapan bukas sa charity gala na inorganisa mismo ni Doña Remedios para iligtas ang kumpanya nila. Kinabukasan, isang marangyang kaganapan ang ginanap sa isang sikat na hotel. Ang bulwagan ay puno ng mga elitista ng lipunan, mga negosyante at mga politiko. Ito ang huling barahan ni Doña Remedios upang makakuha ng pondo at mailigtas ang kanilang negosyo mula sa tiyak na pagbagsak. Nakasuot ng mga hiram na alahas, pilit niyang pinapanatili ang kanyang namanang ngiti habang bumabati sa mga panauhin kasama si Mark na mukhang balisa. Sa gitna ng kaganapan, nang malapit nang magsimula ang formal na programa, unti-unting humina ang musika. Ang lahat ng atensyon ay napabaling sa malaking pinto ng bulwagan nang dahan-dahan itong bumukas. Ang ingay ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naglakad papasok si Denise. Hindi na siya nakayuko. Hindi na isang aninong nakatago sa likod ng pamilya Guerrero. Nakasuot siya ng isang makinang at marangyang asul na gown at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang antigong kwintas ng mga diamante, ang heirloom jewelry ni Lola Rosa. Sa kanyang tabi ay naglalakad ang isa sa mga pinagpipitagan sa lipunan, si Don Alfonso. Ang mukha ni na Doña Remedios at Mark ay nalukot sa matinding pagkabigla at takot nang makita ang babaeng akala nila ay tuluyan na nilang nawasak. Ngayon ay naglalakad patungo sa kanila bilang reyna ng gabi. Ang bawat hakbang ni Denise sa makintab na marmol ng bulwagan ay tila isang malakas na kampana
na nag-aanunsyo ng pagbabago ng panahon. Ang mga matang dati ay hindi man lang siya tinitingnan, ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong paghanga at pagtataka. Ang kanyang asul na gown ay sumasalamin sa liwanag ng mga chandelier, ngunit ang tunay na nagpapakinang sa kanya ay ang dignidad na matagal na niyang ibinalik sa kanyang sarili. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Don Alfonso ay nagsisilbing isang hindi matitinag na pader ng kapangyarihan. Sa unahan ng bulwagan, namumutla si Doña Remedios. Ang baso ng champagne na hawak niya ay halos mabitawan niya dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Si Mark naman ay tila naging isang estatwa. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan ay nakatayo ngayon bilang pinakamataas na panauhin sa gabi ng kanilang pagmamakaawa. Ngunit dahil sa matinding desperasyon na isalba ang kanyang pagkatao at negosyo sa harap ng mga elitista, pinilit ni Doña Remedios na isuot ang kanyang pinakakapal na maskara. Naglakad siya patungo sa entablado, inagaw ang mikropono sa host, at nagpakawala ng isang pilit at matamis na tawa. Ladies and gentlemen, ang boses ni Remedios ay manginginig ngunit pilit pinapatatag. What a wonderful surprise! Nakikita niyo? Kahit na may maliliit na problema sa aming pamilya, nandito ang aking minamahal na manugang na si Denise upang suportahan ang aming foundation. This just proves that family always sticks together in times of need. Ilang mga bisita ang pumalakpak ng mahina, naghihintay sa susunod na mangyayari. Hindi ngumiti si Denise, hindi rin siya nagalit. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Don Alfonso at naglakad patungo sa entablado. Ang mga tao ay kusang gumawa ng daan para sa kanya, tila humahawi para sa isang tunay na reyna. Nang makarating siya sa harap, mahinahon niyang kinuha ang mikropono mula sa malamig na kamay ng kanyang biyenan. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Denise, ang kanyang tinig ay malinaw, pino, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tama si Doña Remedios, nandito ako dahil sa pamilya, ngunit hindi para suportahan ang isang huwad na foundation. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ng mga panauhin. Tumingin si Denise sa mga mata ng mga sikat na investor at negosyanteng naroon. Ang charity gala na ito ay isang malaking panlilinlang. Pagpapatuloy ni Denise, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tono. Ang kumpanya ng mga gerero ay baon sa bilyon-bilyong utang dahil sa maling pamamalakad at pandaraya. Gusto nilang kunin ang pera ninyo ngayong gabi, hindi para sa mga mahihirap, kundi para isalba ang kanilang mga sarili mula sa pagkabangkarote. Denise, tumigil ka! Sinasira mo kami! Pabulong na sigaw ni Mark na mabilis na umakyat sa entablado upang pigilan siya. Hahawakan sana niya ang braso nito, ngunit isang matalim na tingin mula sa mga bodyguard ni Don Alfonso ang nagpaurong sa kanya. At ngayong gabi, wika ni Denise, tinitigan ng diretso si Mark. Formal kong ipinapaalam sa lahat na ang buong utang ng Guerrero Group of Companies ay nabili na. Ang mga gusali, ang mga ari-arian, at maging ang mansyon kung saan nila ako inalila, ay nasa ilalim na ngayon ng aking pangalan. I own your debts, Mark. I own your lives. Ang bulwagan ay sumabog sa mga bulungan. Ang mga investor na kanina ay nakangiti kina Remedios ay biglang lumayo. Tila ba nakakahawa ang kapalpakan ng mag-ina. Ang mga taong dati ay sumasamba sa apelidong Guerrero ay mabilis na tumalikod at nagsimulang lumapit kay Don Alfonso upang magbigay pugay sa bagong may-ari ng imperyo. Sa sandaling iyon, gumuho ang toring buhangin na matagal na itinayo ni Doña Remedios. Ang tingin ng mga tao, ang pandidiri, ang awa, at ang pagkutya ay tila mga kutsilyong nakatarak sa kanyang balat. Ang salitang hiya ay hindi sapat para ilarawan ang kanyang nararamdaman. Ang lihim ng kanyang krimen 20 taon na ang nakararaan at ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman
ay sabay na sumakal sa kanyang lalamunan. Hayop ka. Wala kang utang na loob. Inampon kita at pinakain. Sigaw ni Doña Remedios, turo ang nanginginig na daliri kay Denise. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis. Ngunit bago pa siya makapagbitiw ng isa pang salita, bigla niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Ang kanang bahagi ng kanyang mukha ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at takot. Ang mikropono ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang matinis na alingawngaw bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na marmol na sahig. Ma! Mama! Tarantang sigaw ni Mark. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina, ngunit wala siyang alam gawin. Tumingala siya sa mga panauhin, nagmamakaawa ng tulong, ngunit walang kahit isa ang humakbang palapit. Iniwasan sila ng lipunan na dati nilang pinamunuan. Tumingala si Mark kay Denise. Denise, tulungan mo kami. Parang awa mo na. Dahan-dahang tumingin si Denise tabo sa mag-ina. Nakita niya ang babaeng pumatay sa kanyang mga magulang at ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Ngayon ay parehong nakadapa sa sahig. Walang kalaban-laban. Wala siyang naramdamang saya sa sakit ni Remedios. Ngunit wala rin siyang naramdamang awa. Ito ang batas ng langit. Ito ang hustisya. Ang awa, malamig na tugon ni Denise, ay para lamang sa mga taong may kaluluwa. Tumalikod si Denise at naglakad pababa ng entablado. Iniiwan ang kanyang nakaraan sa sahig, habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay unti-unting lumalakas mula sa labas. Ang hangin sa probinsya ay may dalang kakaibang ginhawa, malayo sa usok ng syudad at mas malayo sa nakasusulasok na amoy ng kasinungalingan sa mansyon ng mga gerero. Isang linggo matapos ang naganap na charity gala, pinili ni Denise na iwan pansamantala ang gulo ng Maynila. Kasama si Yaya Nenita, bumalik siya sa lupang sinilangan ni Lola Rosa, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang lupang nagtataglay ng tunay niyang pamana. Habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na sakahan, ang bawat dampi ng araw sa kanyang balat ay tila humuhugas sa mga natitirang bakas ng nakaraan. Wala na ang mga mapanghusgang mata. Wala na ang mga matutulis na salita na sumusukat sa kanyang halaga. Dito, ang mga tao ay bumabati sa kanya ng may tapat na ngiti, hindi dahil siya ay asawa ng isang mayamang negosyante o isang bagong bilyonarya, kundi dahil siya ang apo ng butihing si Rosa na minsang nagpakain sa buong baryo noong panahon ng tagutom. Sa tulong ni Don Alfonso at Attorney Victorio, sinimulan ni Denise ang unang bahagi ng kanyang mga plano. Hindi niya ibinuhos ang pera sa mga mararangyang sasakyan o naglalakihang palasyo para sa sarili. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng yaman upang ipatayo ang isang libreng paggamutan at isang paaralan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Iyon ang pangarap ng kanyang lola at iyon din ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa kanyang pagbangon. Ang kapangyarihan para kay Denise ay hindi ang kakayahang manapak ng ibaba, kundi ang kakayahang itaas ang mga nadapa. Pagsapit ng dapit hapon, naglakad si Denise patungo sa isang lumang puno ng mangga na nakatayo sa tuktok ng isang maliit na burol. Ito ang paboritong lugar ni Lola Rosa. Umupo siya sa ilalim nito. Ang kanyang likod ay nakasandal sa magaspang ngunit matibay na puno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakinig sa pagkaluskos ng mga dahon. Isang malamig at payapang simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. May dalang halimuyak ng sampagita. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mamahigpit na yakap mula sa hangin. Para itong isang malumanay na pag-ayon mula sa langit, isang pabulong na papuri na nagsasabing, "Tama ang ginawa mo, apo." Naging payapa ang kanyang puso. Patawad na siya sa kanyang sarili sa pagiging marupok noong nakaraan dahil ang kalupitan ni Mark at Remedios ay hindi kailanman naging kasalanan ng kanyang kabutihan. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay mabilis na nabasag. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Yaya Nenita
na nagmamadaling naglalakad paakyat ng burol. Ang matandang mukha ay mababakasan ng matinding pag-aalala. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang gusot na kayumangging sobre. "Hiha, Denise," hinihingal na wika ni Yaya Ninita nang makalapit. "May nag-iwan ito sa pintuan natin kanina. Walang pangalan kung kanino galing, pero natatakot ako." Dahan-dahang inabot ni Denise ang sobre. Nang buksan niya ito, isang piraso ng puting papel ang tumambad sa kanya. Ang mga salita ay nakasulat gamit ang makapal na pulang tinta na tila ba idiniin ng husto ang panulat dahil sa matinding galit. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat para patigilin ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. "Ibalik mo ang lahat ng kinuha mo, Denise. Iatras mo ang kaso at ibibigay mo sa akin ang titulo ng kumpanya. Kung hindi, ang bahay na ito at ang matandang kasama mo ay magiging abo bago sumikat ang araw. Hindi ako pababagsak ng nag-iisa." Wala itong lagda, ngunit hindi na kailangan ni Denise ng pangalan para makilala ang sumulat. Ito ay ang boses ng isang duwag na nawalan ng kaharian. Ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa, na ngayon ay naging isang halimaw na handang pumatay dahil sa kawalan ng pag-asa. Humigpit ang hawak ni Denise sa papel. Sa pagbaba ng araw, naramdaman niyang ang laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang gabi ay magdadala ng isang huling pagsubok ng apoy. Nandi. Ang dilim ng gabi sa probinsya na karaniwang nagdadala ng kapayapaan ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa paligid. Bawat kaluskos ng dahon, bawat ihip ng hangin ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Denise. Hawak niya ang kanyang cellphone, naghihintay sa sagot ni Attorney Victorio matapos niyang ipagbigay alam ang banta ni Mark. Sa kabilang kwarto, mahimbing nang natutulog si Yaya Ninita. Walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta sa kanilang buhay. Wala pa ring signal. Bulong ni Denise, inis na ibinaba ang telepono. Ang cell tower sa kanilang lugar ay kilalang nawawalan ng koneksyon kapag lumalakas ang hangin. Naiwan siyang walang ibang kakampi, kundi ang sarili at ang ilang matatapang na trabahador sa sakahan na pinakiusapan niyang magbantay sa labas. Ngunit bago pa man maghating gabi, isang nakasusulasok na amoy ang unti-unting pumasok sa loob ng bahay. Ang amoy ng gasolina. Bumilis ang paghinga ni Denise. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bintana. At doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang figura na pamilyar sa kanya. Nakasuot ito ng madilim na jacket at may hawak na isang lalagyan. Si Mark, ang mukha nito ay baluktot sa isang nangiting puno ng kabaliwan at sa kanyang kabilang kamay ay isang posporo na may nagliliyab ng apoy. "Kung hindi ka magiging akin, hindi rin magiging sayo ang lahat ng ito," sigaw ni Mark. Bago pa man makasigaw si Denise, inihagis ni Mark ang posporo sa tuyong damuhan na nabasa na ng gasolina. Sa isang iglap, isang malakas na pag-alab ang naganap. Ang apoy ay parang isang gutom na halimaw na mabilis na gumapang patungo sa kahoy na dingding ng lumang bahay. Ang init ay agad na tumagos sa loob, kasabay ng makapal at maitim na usok. "Yaya Ninita! Yaya!" sigaw ni Denise habang tumatakbo patungo sa kwarto ng matanda. Umubo-ubo siya nang makapasok sa kwarto. Ang usok ay mabilis na kumakalat, pinapalabo ang kanyang paningin. Niyugyug niya ang balikat ni Yaya Ninita na nagising na nanginginig at hirap huminga. "Iha, anong nangyayari?" tanong ng matanda habang pilit na bumabangon. "Sinusunog ni Mark ang bahay. Kailangan na nating lumabas." Inakay ni Denise ang matanda. Ibinalabal ang isang makapal na kumot sa balikat nito. Nang buksan nila ang pinto ng kwarto, ang buong sala ay nilamon na ng pulang kahel na apoy. Ang kisame ay nagsisimula ng bumigay. Ang kahoy ay lumilikha ng mga tunog na parang binabali ng isang higante. Wala na silang ibang madaraanan, kundi ang pinto sa likod na patungo sa kusina
Ngunit maging iyon ay pinalilibutan na ng nagiinit na apoy. Naramdaman ni Denise ang matinding init sa kanyang balat. Naalala niya ang araw na naghugas siya ng paa ni Lara, ang pakiramdam na gusto siyang tupukin ni na Mark at Doña Remedios. Noon, nagpatalo siya. Ngunit ngayon, hindi siya papayag na ang parehong mga halimaw ang tatapos sa kwento niya. Sumulyap siya sa isang malaking banga na puno ng tubig na ginagamit sa kusina. Buong lakas niyang itinulak ito upang tumumba at ang tubig ay umagos sa sahig, gumawa ng isang maliit at pansamantalang daan sa gitna ng apoy. "Yaya, dito!" Sigaw ni Denise, inaalalayan ng matanda na halos mawalan na ng malay dahil sa usok. Habang tinatahak nila ang daan palabas, isang nagliliyab na piraso ng kahoy mula sa kisame ang bumagsak sa pagitan nila. Mabilis na iniharang ni Denise ang kanyang braso upang protektahan ang matanda. Ang init ay humapdi sa kanyang balat, isang sugat ng sakripisyo na magpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan pinili niyang maging bayani ng kanyang sariling buhay. Nang makalabas sila sa likod bahay, agad silang sinalubong ng malamig na hangin. Napaupo si Denise sa damuhan, umuubo habang hawak ng mahigpit ang nanginginig na si Yaya Nenita. Ligtas na sila. Sa kabilang banda ng bakuran, akala ni Mark ay nagtagumpay siya. Tumatawa siya habang pinapanood ang pagkasunog ng bahay, walang pakialam kung may mga taong namamatay sa loob. Para sa kanya, ito ang kanyang pagbawi ng dignidad. Ngunit ang kanyang tawa ay mabilis na naputol nang may marinig siyang kaluskos mula sa dilim ng kakahuyan. Hindi mga pulis ang lumabas. Ito ay ang mga armadong tauhan ng security personnel ni Don Alfonso na palihim palang ipinadala ni Attorney Victorio mula pa kahapon bilang proteksyon. Ang mga ito ay nakatayo ng tahimik. Ang kanilang mga mukha ay tila walang awa habang pinalilibutan ang duwag na asawa. Bumagsak sa lupa ang walang lamang lalagyan ng gasolina. Nanlaki ang mga mata ni Mark habang pinuposas ang kanyang mga kamay. Lumingon siya at nakita si Denise na nakatayo di kalayuan. Basa ng pawis, may sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at buhay. Sa halip na matakot, tiningnan siya ni Denise nang may ganap na awa. Ang tingin na inilalaan lamang para sa pinakakawawang nilalang. Ang apoy sa bahay ay maapula pa, ngunit ang apoy ng kabaluan ni Mark ay tuluyan ng napatay. Ang amoy ng murang sabon, pinakuluang luya at lumang kahoy ang bumalot sa isang maliit na kwarto sa loob ng isang pampublikong pasilidad para sa mga inabandonang matatanda. Dito nakaupo sa isang kinakalawang na wheelchair sa tabi ng isang maliit na bintana ang dating nagmamay-ari ng naglalakihang mansyon sa Forbes Park, si Doña Remedios. Matapos ang matinding stroke na nagparalisa sa kalahati ng kanyang katawan at ang pagkakakumpiska ng lahat ng kanyang ari-arian bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan, wala nang natira sa kanyang kinang. Walang mga diamante sa kanyang leeg, walang mga utusang nakaabang sa bawat utos niya, at walang mga kaibigang elitista na dumalaw kahit minsan. Ang kanyang mukha na dati ay banat na banat ng kayabangan at punong-puno ng kolorete, ngayon ay nakalaylay sa isang gilid. Ang kanyang mga labi ay hindi na makabuo ng mga salitang mapanlait at ang kanyang mga mata ay nakakulong sa isang walang katapusang bilangguan ng hiya at pagsisisi. Buhay siya, ngunit sa isang babaeng ginawang Diyos ang pera at estado sa lipunan. Ang kalagayang ito ay mas malupit pa sa mismong kamatayan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang pamilyar na bango ng sampagwita ang humalo sa maanghit na amoy ng kwarto. Pumasok si Denise. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang anumang alahas maliban sa kanyang manipis na relo. Ngunit kahit ganoon kasimple, nag-uumapaw ang dignidad at kapayapaan sa kanyang bawat hakbang. Nang makita siya ni Doña Remedios, nanlaki ang mga mata ng matanda.
Pilit niyang igalaw ang kanyang bibig upang sumigaw o humingi ng tulong, ngunit tanging isang garalgal na ungol lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang nag-iisang kamay na kayang igalaw. Pilit itinatago ang kanyang mukha dahil sa matinding kahihiyan. Ang babaeng ginawa niyang alila ang siya ngayong nagbabayad ng buwanang gastusin sa pasilidad na ito upang hindi siya tuluyang itapon sa kalsada. Hindi sumigaw si Denise. Hindi niya sinumbatan ng matanda ng mga masasakit na salita. Dahil alam niyang ang pinakamasakit na parusa para sa isang mapagmataas ay ang maranasan ang tunay na habag. Lumapit si Denise sa isang sulok at humingi sa naka-duty na nurse ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Nang ilapag ni Denise ang palanggana sa paanan ni Doña Remedios, tila bumalik ang oras. Ang tunog ng paglapat ng palanggana sa sahig ay umalingaw-ngaw sa gunita ng matanda. Inaalala ang gabing pinilit niyang paluhurin si Denise para hugasan ang mga paa ng kabit ng kanyang anak. Dahan-dahang lumuhod si Denise. Maingat niyang hinubad ang murang tsinelas ng kanyang biyenan. Ang bawat kilos niya ay may banayad na pag-iingat, walang bahid ng puot o panggigigil. Ibinabad niya ang nanginginig na paa ng matanda sa maligamgam na tubig at sinimulan itong hugasan gamit ang malinis na tuwalya. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Doña Remedios ang kanyang sarili. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang gusot na damit. Ang mainit na tubig sa palanggana ay tila nagiging apoy ng matinding kahihiyan na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang paghuhugas na ito ay hindi galing sa takot at mas lalong hindi dahil sa alipin pa rin siya. Ito ay galing sa isang kaluluwang napakalinis na hindi niya kayang dungisan kahit kailan. Ang awa ni Denise ang pinakamatalim na patalim na bumaon sa puso ni Remedios. 20 taon, Doña Remedios. Mahinahong wika ni Denise habang patuloy na pinupunasan ang paa ng matanda. Kinuha niyo ang pamilya ko, ang kalayaan ko, at inakala niyong hawak niyo ang pagkatao ko. Ginamit niyo ang salitang utang na loob para ikadina ako sa inyong kasakiman. Inakala niyo na ang pagluhod ko noon ay tanda ng aking kahinaan. Tumingala si Denise, tinitigan ng diretso ang umiiyak na matanda. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang luha, at puno ng tagumpay. Pero tingnan niyo ngayon, pagpapatuloy niya. Lumuluhod ako sa harap ninyo hindi dahil natatalo ako, kundi dahil malaya na ako. Malaya na ako sa galit na lalasong sana sa puso ko kung hinayaan kong maging katulad ninyo ako. Kinuha na ng langit ang lahat ng inyong yaman at ibinalik ang hustisya sa aking mga magulang. Ito ang inyong hatol. Ang mabuhay araw-araw na nakikita kung paano namumulaklak ang babaeng pilit niyong ibinaon sa lupa. Isang hikbi ng matinding pagsisisi ang kumawala sa lalamunan ni Doña Remedios. Pilit niyang inabot ang kamay ni Denise, tila nagmamakaawa ng tawad na alam niyang hindi niya kailanman nararapat tanggapin. Tumayo si Denise at pinunasan ang kanyang mga kamay. Nabubulok na si Mark sa kulungan ng walang piyansa. Si Lara ay pinaghahanap na ng mga taong inutangan niya bago siya tuluyang magtago sa takot. Naiwan kayong mag-isa, Doña Remedios, at sana, sa natitirang mga araw ninyo sa mundong ito, matutunan ninyong hanapin ang Diyos na matagal ninyong kinalimutan dahil sa pera. Tumalikod si Denise at naglakad palabas ng kwarto. Wala na siyang bigat na nararamdaman. Ang bawat hakbang niya palayo sa pasilidad na yon ay isang paghakbang patungo sa tuluyang paghilom. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang naghihintay na sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay attorney Victorio na may balitang magdadala sa kanya pabalik sa pinagmulan ng lahat ng kanyang lakas. Ang tintang dumaloy sa puting papel ay tila naging lunas na naghugas sa huling bakas ng pighati sa puso ni Denise. Dahan-dahan niyang inilapag
ang panulat sa ibabaw ng makintab na mesa ni Attorney Victorio. Ang dokumentong nasa kanyang harapan ay hindi na isang papel ng pagpapanggap o mga peking pangako. Ito ay ang pinal na desisyon ng korte na nagpapawalang bisa sa kanyang kasal kay Mark Guerrero. Matapos ang 5 taon ng pagiging isang bilanggo sa loob ng isang huwad na pamilya, opisyal na siyang malaya. Walang luha, walang panghihinayang, tanging isang napakalalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan niya. Congratulations, Denise! Nakangiting bati ni Attorney Victorio habang maingat na itinatago ang mga dokumento sa isang folder. Tapos na ang laban mo sa korte. Hinatulan na rin si Mark ng 20 taong pagkakakulong ng walang piyansa dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko, arson, at tangkang pagpatay. Wala na siyang kakayahang saktan ka pang muli. Tumango si Denise at tumingin sa labas ng bintana ng opisina. At si Lara po? Huling nakita ng ating mga investigador na nagtatago sa isang maliit na squatter sa laylayan ng syudad. Pinaghahanap siya ng isang sindikato dahil sa malalaking utang na ginamit niya para mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay pagkatapos siyang iwan ni Mark. Paliwanag ng abogado, ang boses ay may halong awa at katotohanan ng buhay. Hindi na natin siya kailangang kasuhan. Ang sarili niyang kasakiman ang mismong nagbigay sa kanya ng sariling kulungan. Isang marahang pagiling ang ginawa ni Denise. Ang mga taong nagtangkang ilubog siya sa putik ay ngayon ay natabunan ng sarili nilang dumi. Ngunit, wala siyang naramdamang pagmamalaki o kaligayahan sa pagkasira ng iba. Natutunan niya mula kay Lola Rosa at Don Alfonso na ang tunay na reyna ay hindi nagdiriwang sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pag-angat ng kanyang sariling kinabukasan. Kinahapunan ng araw ring iyon, formal na ipinakilala si Denise bilang bagong pinuno ng nag-iisang pinakamalaking korporasyon na pinagsanib ng Alfonso Group at ng mga nabawing ari-arian ng mga Guerrero. Pagpasok niya sa malawak na boardroom, ang lahat ng matataas na opisyalis ng kumpanya ay tumayo at nagbigay ng masigabong palakpakan. Wala na ang mga mapanghusgang tingin na minsan niyang naranasan noong siya ay utusan lamang ng kanyang biyenan. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit na sumasalamin sa kanyang kalinisan ng intensyon at lakas ng paninindigan. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Don Alfonso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tila isang ama na pinapanood ang tagumpay ng kanyang anak. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang itawid ang mga tao sa panahon ng bagyo, wika ni Don Alfonso habang iniaabot kay Denise ang opisyal na pluma ng kumpanya. Ngayon, formal kong ipinapasa sa iyo ang manibela, Denise. Alam kong ipagpapatuloy mo ang mabuting pamana ni Rosa. Tinanggap ni Denise ang pluma ng may paggalang at matibay na pangako. Hindi ko po bibiguin ang tiwala ninyo. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi nagagamit ng panlilinlang upang umangat. Tayo ay magtatayo ng mga negosyong nagbibigay ng buhay, hindi kumikitil ng pangarap. Matapos ang formal na pagpupulong, naiwan si Denise nang mag-isa sa kanyang bagong opisina, isang malawak na penthouse na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng gusali. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking balkonahe. Ang marahang pag-ihip ng hangin ay tila humahaplos sa kanyang buhok. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad na unti-unting nababalot ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, isang senyales na ang bawat pagtatapos ay may kalakip na napakagandang pahinga. Ipinikit ni Denise ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Naalala niya ang malamig na tubig sa palanggana kung saan niya hinugasan ang mga paa ng kabit ng kanyang asawa. Naalala niya ang madilim na bodega kung saan siya pinilit patulugin. Ang mga alaalang yon ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Ito ay naging mga medalya ng kanyang katatagan, mga paalala na kaya niyang lampasan
ang kahit anong apoy at lumabas ng mas matibay. Siya na ngayon ang reyna ng kanyang sariling buhay. Wala nang magdidikta ng kanyang halaga. Wala nang gagamit ng utang na loob upang sakalin ang kanyang kalayaan. Habang ninanamnam niya ang katahimikan at kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban, isang marahan at formal na katok ang nagmula sa pintuan ng kanyang opisina. Lumingon si Denise at nakita ang kanyang bagong sekretarya na nakatayo sa hamba ng pinto. Ma'am Denise, pasensya na po sa pang-aabala. Mayroon po kasing isang Ginoo na nagpupumilit na makausap kayo. Sabi niya ay, napaka-importante raw po ng kanyang sadya. Kumunot ang noo ni Denise. Wala na siyang inaasahang bisita para sa araw na yon. Sino raw siya? Bago pa man makasagot ang sekretarya, isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang humakbang papasok sa opisina. Siya ay may tindig na pino at kalmado. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng lalim at karanasan. Suot ang isang simpleng ngunit maayos na barong. Ang kanyang presensya ay hindi nagbabanta. Ngunit merong isang kakaibang puwersa na pumukaw sa kuryosidad ni Denise. Ngunit hindi ang lalaki ang nagpatigil sa paghinga ni Denise, kundi ang hawak nito. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng nara. Puno ng mga ukit na pamilyar sa kanya. Ito ay ang eksaktong kapares ng kahon ni Lola Rosa kung saan niya natagpuan ang mga dokumento ng kanyang pamana. Tumingin ang lalaki ng diretso sa mga mata ni Denise. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na tila ba matagal na siyang naghahanap at ngayon ay nakauwi na. Magandang gabi, Denise. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na silid. Matagal bago ko natunton ang kinaroroonan ng kabilang kalahati ng kwintas ng iyong lola. Ako si Gabriel at meron akong kwento tungkol sa iyong nakaraan na hindi pa natatapos. 3 taon na ang lumipas mula nang isara ni Denise ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang hangin sa probinsya ay nananatiling dalisay, dala ang pamilyar at nakapapawing pagod na halimuyak ng mga sampagwita. Nakatayo siya ngayon sa hardin ng bagong tayong bahay ampunan na ipinangalan niya kay Lola Rosa. Pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang bawat halakhak ng mga bata ay tila musikang nagpapatunay na ang mga wasak na simula ay maaaring magbunga ng isang napakagandang bukas. Marami ang nagtatanong kay Denise kung napatawad na ba niya ang mga taong minsang umapak sa kanyang pagkatao. Ang sagot ay isang tahimik at payapang tango. Bago pumanaw si Doña Remedios noong nakaraang taon, dinalaw niya ito sa huling pagkakataon. Walang poot sa kanyang dibdib, tanging isang tapat na panalangin para sa kaluluwa ng matanda. Napatawad na rin niya si Mark, na kasalukuyang binubuno ang kanyang mahabang sentensya sa malamig na selda ng bilangguan. Natutunan ni Denise na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit at lalong hindi ito pagbibigay ng pagkakataon sa mga nang-abuso na makapasok muli sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang tuluyang pagputol sa kadena ng galit upang hindi na ito lumason pa sa kanyang hinaharap. Sa pagpapatawad niya sa kanila, pinalaya niya ang kanyang sarili. Naramdaman ni Denise ang isang banayad at maiinit na kamay na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. Isang pamilyar na presensya ang tumayo sa kanyang likuran, nagbibigay ng isang pakiramdam ng ganap na kaligtasan. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Denise. Ang kanyang paghinga ay mahinahon at payapa. Hindi dumating si Gabriel upang iligtas siya dahil matagal na niyang iniligtas ang kanyang sarili bago pa man sila magkita. Dumating si Gabriel upang samahan siya maglakad. Ang kahon na dala nito noon ay naglalaman pala ng mga lumang liham ng lolo ni Gabriel para kay Lola Rosa. Isang patunay ng isang tapat na pag-ibig na naghintay ngunit nagbigay galang sa tadhana. Sa loob ng 3 taon, ipinakita ni Gabriel kay Denise
kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Walang panunumbat, walang utang na loob, walang pagkontrol. Ang bawat hawak nito sa kanyang kamay ay puno ng respeto at ang bawat pagtingin nito sa kanya ay tila sinasabing siya ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Isinandal ni Denise ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ni Gabriel. Dinarama ang matatag na pintig ng puso ng lalaking nagpatunay na karapat-dapat siyang mahalin ng buo. Hinigpitan ni Gabriel ang yakap, isang tahimik na pangako na hindi niya kailanman hahayaang may magpaluhod muli sa babaeng kanyang pinakamamahal. Nahanap na ni Denise ang kapayapaang matagal niyang pinangarap, hindi sa dami ng pera sa kanyang bank account, kundi sa kapanatagan ng kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Denise ay nag-iiwan ng isang malalim na aral para sa lahat, lalo na sa mga babaeng minsang inisip na ang kanilang halaga ay nakadepende sa pag-ibig na kayang ibigay ng iba. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi kailanman mahuhugasan sa isang palangganan ng kahihiyan at hindi rin ito mabubura ng mga masasakit na salita mula sa mga taong walang pag-unawa. Ang dignidad ay isang korona na ikaw lamang ang maaaring magsuot at ikaw lamang din ang maaaring maghubad. Kapag natutunan mong mahalin at ipaglaban ang iyong sarili, kahit ang pinakamadilim na gabi ay magiging simula lamang ng isang nakasisilaw at marangal na pag-usbong. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, ngumiti si Denise. Ang reyna ay hindi na kailanman muling yuyuko.